Magandang hapon po. Sumiklab nga po ang malaking sunog sa Parola Compound sa Manila na ngayon nakataas na sa Task Force Charlie. Siksikan ang komunidad at gawa sa light material sa karamihan sa mga bahay roon. At nakatutuklay si Jamie Santos. Jamie. Pia Ivan, nagpapatuloy nga ang pag-apula ng mga bombero sa sunog na sumiklab sa isang residential area dito nga sa Parola Compound, Binondo, Maynila. Sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, nakataas na ang Task Force Charlie ngayong 5:50 ng hapon. Nagkandara pa ang residente ng Barangay 275, Parola Compound, Binondo, Maynila nang lumagablab ang apoy pasado alas 3 ng hapon kanina. Kanya-kanyang hakot ang masasalba nilang gamit. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero para rumisponde sa sunog. Sa sikip ng lugar, hirap ang mga ito na pasukin ang focal point ng sunog. Tumulong na ang mga residente na magbuhos ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Patuloy ang operasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP at fire volunteers upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Mabilis itong kumalat sa siksikang komunidad at mga kabahayan na karamihan gawa sa light materials. Kaya ilang minuto lang, iniakyat na ng BFP sa Task Force Bravo ang sunog. Ibig sabihin, kailangan ng karagdagang puwersa ng mga bombero mula sa karatig lungsod. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Sa ibabaw ng Delpan Bridge, kita ang paglamon ng apoy sa mga bahay na kumakalat hanggang sa mga bahay sa tabi ng Manila Bay. Wala pang opisyal na ulat kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung may nasugatan o naapektuhan. Pia Ivan, dahil nga masikip yung lugar, yung maliliit na fire truck yung nakapwesto sa harapan. Naging diskarte nga ng mga bombero yung pagdugtong-dugtongin yung kanilang mga hose para maapula yung sunog. Isa pa sa naging pahirap sa kanilang operasyon yung malakas na hangin. At yan yung latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Jamie, kani-kanina lang, 5:15 itinaas ang Task Force Charlie. May indikasyon ba na lumalaki o kumakalat pa ang apoy at posibleng itaas pa ang alarma? Sa pagtingin natin, Ivan, dahil nga doon sa makikita nyo sa akin likuran, napakalakas pa nung hangin. Kaya nahihirapan din yung mga bumbero sa pag-apula nitong sunog na tumutupok dito sa mga bahay. At karamihan doon sa mga bahay na doon sa may bandang harapan ay gawa sa light materials. Kaya nahihirapan pang apulahin yung sunog ng mga bumbero. Kaya hindi pa natin masabi kung matatagalan pa o madedeklara na ng mga BFP na under control yung sunog. Ivan. May paunang estimate na ba ang mga bumbero kung ilan ang bilang ng mga pamilyang apektado o nasunugan? Ivan, sa mga oras na ito, hindi pa tayo nabibigyan ng impormasyon kung gaano karami yung pamilya at individual na apektado ng sunog na nangyayari ngayon dito sa Parola Compound. Ivan. Ingat at maraming salamat, Jamie Santos. Armed and dangerous ang turing ng National Bureau of Investigation sa tinutugis ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aminado pong NBI na malaking hamon sa kanila ang paghahanap sa senador. Nakatutok si Jonathan Andal. May dalang protective vest at mga bag ang babaeng kasama noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng Senado ilang oras matapos ang putukan noong May 13. Sabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, posibleng may lamang baril ang mga bag. Kaya ang turing na nila ngayon sa anilay puganteng senador. Yung armed and dangerous, ang sinasabi namin dito, lahat naman nga po ng target for the service of warrant. Ang aming point of view, we will always be ready. Baka armado at lumaban yung ating subject. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Sabi ng Philippine National Police o PNP, pag-uusapan pa ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang desisyon sa pagkansela sa lisensya ng mga armas si De La Rosa alinsunod sa batas. Ang problema naman natin dyan, kahit alisan natin ng lisensya yan, if they're armed, they will still be armed. Hindi naman natin makukuha yung mga baril po nila, no?
Sa tingin ng NBI, nasa Pilipinas pa si Bato dahil walang record ng paglabas nito sa bansa. Pero aminado ang NBI, may malaking hamon sa paghahanap nila kay De La Rosa. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya ito-track or hahanapin. Pero hindi lang daw mga otoridad ang pwedeng manghuli kay De La Rosa. But any one of us can effect an arrest, citizen arrest, because he's a fugitive from justice. Genocide yung kaso nito. Ang hindi umano maaari ay ang sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, na sa abogado na lang isilbi ang warrant at ang mga ito na ang bahala magpasa sa senador. Baka kasi ang iniisip ni attorney is, let me be the one to serve the warrant. Wala pong ganon. Sigurado po ako ron, that's under the rules of court. Dati nang sinasabi ng kampo ni De La Rosa, hindi dapat sa ICC kundi sa korte sa Pilipinas litisin ang senador. Pero sabi ni dating DOJ Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi na ito uubra dahil na-cover up na ang mga ebidensya sa war on drugs dahil sa sabwatan. Hindi mo na maimbestigahan dito. Ayun. Wala na eh. Wala na. Kahit na isampina mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, Oo. talagang doon na. Complicit lahat eh. No, sa DOJ tayo, Oo. hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. Hindi pa man naisisilbi ang arrest warrant kay De La Rosa, may mga susunod na raw na posibleng maaresto ayon sa NBI. We have information that there are several na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagpapanggap na trabahador at saka nananalisi. Ganyan ang modo sa isang lalaking tumangay ng pera mula sa ilang negosyo sa General Santos City. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni JP Soriano. Abala ang lalaking puti sa pagsusukat ng mga pader sa tindahan ng cellphone parts na ito. Anya, inutusan siya ng may-ari na magsukat para sa ikakabit na estante sa tindahan. Nang hiram pa siya ng panulat at inutusan ang tinderang ilista ang kanyang sinusukat. Magkuan daw siya diri sukat-sukat sa amin kung unsa ba, pero iyang ginasulat kay PH, PY, ug nangayo pod siya 3,800 sa ako. Pero ang lalaki na nagpakilalang glass installer, kawatan pala. Tinangay niya ang 3,700 pesos cash mula sa bag ng tindera bago lumabas. Nangyari yan Martes ng hapon sa Barangay Dadyangas East sa General Santos City. 3 araw bago yan. Sabi ng pulisya, nahulikam din ang parehong lalaki sa isang kainan sa Barangay Dadyangas South. Ipinaling pa ng salarin ang CCTV para hindi siya makita. Pero di na malayang may CCTV din sa kusina kung saan siya pumasok at tinangay ang halos 2,000 pesos na kita ng tindahan. Ayon sa service crew ng kainan, nagpakilala ang salarin bilang tubero na inutusan umano ng may-ari. Nanghiram din siya ng panulat sa biktima at nanghihingi naman ng 4,600 pesos na pambili umano ng materyales. Ay, di sa ko mahatag, sir, kay atuon sa nako tong kwan, sir, katong kwan sa kong amo, bakit naman gawas na may, gilak na ko nagdira, ako kabalo ni balik po sa sulod di ay, mato pagkuhan na sa kwartali lagi. Tinutugis na ng pulisya ang salarin. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na makikipagtulungan sila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa isinampang plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang reklamo sa 75 million pesos na donasyon kay Marcoleta noong nakaraang taon na hindi umano idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Ang katwiran noon ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Ang kay COMELEC Chairman, George Garcia, dismissed na ang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Hindi pa rin daw nila naiisip kung bubuhayin ang kaso, lalo't wala pa rin namang natatanggap ng motion for reconsideration ang COMELEC kaugnay nito. Pero ang naturang issue ang ginawang basihan ng Ombudsman para sa reklamo. Hindi rin kasi umuno idineklara ni Marcoleta ang donasyon sa kanyang SALN. Dawit sa reklamo ang 3 pinanggalingan ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Nauna nang kinwestiyon ni Defensor kung paano ito magiging plunder kung walang sangkot na pondo ng gobyerno. Patuloy po namin sinusubukang kuna na pahayag sila Marcoleta, Espiritu at Baluyot pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Nagliyab ang isang SUV sa gitna ng Osmeña Highway sa Makati kanina madaling araw. Base sa inisyal na investigasyon, una nagliyab ang gulong sa unahan ng sasakyan saka kumalat ang apoy.
Walang naiulat na nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng pagliyab. Isang rider ng motor na walang headlight ang nasalpok ng nag-overtake na motorsiklo sa Pangasinan. May nahuli kambing na disgrasya sa kalsada dahil sa mga nakawalang baka. Yan at iba pang disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Hindi sa bukid, kundi sa kalsada. Nagtakbuhan ang dalawang baka na yan sa barangay Aman Sabina, Mangaldan, Pangasinan. Hanggang ang isa sa mga baka may nakasalubong at nasagi ng motor. Tumilapon ng rider na papasok sana sa trabaho noon. Isinugod siya sa ospital dahil sa matinding sugat sa ulo. Wala rin siyang suot na helmet. Ayon sa may-ari ng mga baka, nakalimutan niyang itali ang mga ito kaya nakawala. Hindi naman ganun na tumatakbong mga yan. Siguro may nang chocho doon sa kung may kinatakutan kaya tumakbo. Sana nakatali yung mga baka nila para hindi makaperwisyo. Panawagan naman ang hipag ng biktima. Ma-settlement yung bills doon sa hospital kasi hindi din biro yung pera na ginagastos doon sa hospital, lalo na sa mga gamot. Sa barangay Malabago naman, mabagal ang takbo ng motor na yan na walang headlights. Maya-maya, nasalpok na siya ng nag-overtake na rider. Tumilapon ng dalawa na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa PNP, posibleng nakainom ang dalawa. Wala pa silang pahayag. Sa Talisay City, Cebu, sa gitna ng intersection, nagpang-abot ang dalawang rider. Agad namang rumesponde ang nagbabantay na enforcer. Nagkaareglo na ang dalawa. Sa Talisay City pa rin, nagkasabay naman sa pagliko sa intersection ng isang truck at motorsiklo. Ang rider muntik pang magulungan ng mabundol ng truck. Ligtas naman sila at nagkaayos na rin ang dalawang panig. Pero ang rider na ito sa Panay Capiz, napuruhan ng magulungan ng oil tanker. Nag-overtake siya sa isang tricycle saka bumangga sa truck. Dahil dito, tumilapon at pumailalim sa truck ang rider saka nagulungan ang kanyang kanang braso. Agad na dinala sa ospital ang biktima. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng mga umuugong na palitan ulit ng liderato ng Senado, isinusulong na minorya sa Senado na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Nakatutok si Von Aquino. Halos 2 linggo matapos ang Senate coup na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan sa isang pahayag na gusto ng minority bloc na tinawag niyang SB 11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangilinan, may kakayahan, matatag at patas si Gatchalian. Naniniwala siyang kaya ni Gatchalian na pagkaisahin ang Senado. Sinigundahan niya ni Senator J.V. Ejercito. Senator Win Gatchalian ang aming sinusuportahan bilang Senate President, no? Dahil pinakita naman niya yung kanyang pagiging masipag, lalo na very studious, lalo na during the budget nung siya yung finance chairman. Pero ako naman, kahit sino, I can work with anybody, kahit na sino yung naging Senate President. In fact, dapat majority leader sana ako ngayon. Finorgo ko na, no, for the greater good. Sa isang panayam sa radyo, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na maaaring magsimula ang pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyan nitong kalagayan kapag nailuklok anya bilang Senate President si Gatchalian. Eminently qualified anya si Gatchalian para sa posisyon at kaya umano nitong dalhin ang Senado at magkaroon ng united front laban sa mga isyong kinakaharap nito ngayon. Si Gatchalian din anya ang nagsulong ng mga institutional safeguards at transparency measures sa pagbuo ng 2026 General Appropriations Act. Sabi ni Lacson, dapat tiyakin ang kasalukuyang liderato ng Senado na manatiling modelo ng transparency ang institusyon sa pagbuo ng national budget. Nauna na rin sinabi ni Senator Mig Zubiri na si Gatchalian ang kanyang pambato. May I just say this is my candidate for Senate. Sa ngayon, nasa 13 ang miyembro ng mayorya sa Senado, habang 11 ang nasa minorya. Noong 1 linggo pa lumulutang ang pangalan ni Gatchalian na maging bagong Senate President. Kinunan namin ang pahayagang mayorya kasama si Senate President Cayetano pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nitong Miyerkules, nagbiro pa sa sesyon si Cayetano. We agree with you, Senator Pangilinan. Senator Win is the only one laughing at I might vote for him one day.
Wala pang pahayag si Gatchalian kaugnay niyan at iba pang minority senators. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Inalis na ng Department of Agriculture ang import ban sa mga poultry product mula Belgium. Ito po'y matapos matiyak na may sapat na safeguard ang Belgium laban sa high pathogenicity, avian influenza o bird flu. Dahil dito, pwede na ulit mag-angkat ng poultry products mula Belgium. Ipinatupad ang import ban sa Belgian poultry products sa gitna ng bird flu outbreak doon. Pinilahan ng ayuda payout para sa mga motorcycle taxi rider. Sakto raw yan, lalo't inaasahan ulit ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng mainit na panahon, pumila ang mga motorcycle taxi rider para sa kanilang cash relief assistance sa Maynila. Halos 2,500 na riders ang nabigyan ng tig 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Magpapatuloy yan hanggang bukas sa araw ng linggo. Timing nga naman lalo't may nakaamban na namang panibagong dagdag presyo sa petrolyo. Ayon sa industry sources, 25 centavos hanggang 60 centavos ang itataas kada litro sa diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Sa kabila ng patuloy na pag-uusap ng Amerika at Iran, nananatili pa ring mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina nga halimbawa, 3 sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo at maaaring masundan pa sa darating na Martes. Hindi na i-home run yung pistok. Kaya natural ho talaga na yung tendency for the past 3 weeks ay meron hong agam-agam. Kaya lang, maganda lang din ang balita no, na in-extend ni President Trump yung ceasefire. At dahil doon, hindi ho masyadong lumaki yung alagwa nung pag-i-increase in the past 2 weeks at inaasahan natin na hindi rin ho ganong kalaki next week. Dati mura yung yung gas sa diesel. Ngayon nagkabaligtad na. Medyo kami naman yung medyo nahihirap-hirapan. Kaya medyo din. Tis-tis lang din sa gasolina. Mahal talaga. Mahirap talaga bumiyahe. Mas mabigat. Oo, kaysa diesel. Ang akala namin, bababa pa yun. Yung nag-70, ngayon nag-80 naman mahigit. Akala magkakabawi, kaso lang, wala, parang lang. Parang mag-maintain lang yata ito si 80. Tsaga-tsaga na lang. Kaysa naman wala kang kahit ibiling bigas. Tataas naman daw sa Martes eh. Ano po masasabi niyo doon? Dagdag na naman yung pahirap sa aming mga driver. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bago magpasiklab ng angas sa GMA Afternoon Prime sa Lunes, nagpasaya muna ng mga kapusong Pangasinense ang cast ng Kamao. Makichika tayo kay Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Simula sa Lunes, May 25, may bagong family sports drama sa GMA Afternoon Prime na mapapanood ang mga kapuso. Inihahandog ng GMA Entertainment Group. Dito masusukat ang tapang at tatag ng puso para ipaglaban ang pamilya, pag-ibig at dangal. Ang excitement sa upcoming series, ramdam ng cast ng Kamao nang bumisita sila sa San Carlos City, Pangasinan para sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show. Pinangunahan ni Makmak, Anton Vinson ang pagpapakilig sa mga Pangasinense. Very loud sila, very excited sila na makita kami ng mga Kamao. At pumupunta pa, dumayo pa yung mga fans namin, mga Lelton, Carton, Criston, iba pang mga ships. Kaya I'm very proud at parang nakakataba po ng puso. Kasama niya ang co-stars na sina Bruce Rowland, Chanti Videla, Therese Malvar, at tandem ni Tito Marcy at Tito Abdul. Talagang pinursigi ko talaga yung pag-training ko kasi nasanay ako sa mga Muay Thai, Jiu-Jitsu. Pero ngayon, gagamitin ko na yung arms ko to box. Very hands-on po talaga si Papa. Willing siya talagang turuan ako, i-guide ako sa bawat scene ko. Kaya ayun po, nakaka-relate rin po ako sa character ni Makmak. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, Nakatutok,
24 oras. Pilit na tinatanggal sa isang signage ang malaking sawa na yan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Posible umanong galing sa tindahan ang sawa. Sa Dumaguete pa rin, isang sawa rin ang sumulpot sa gitna ng kalsada. Patawid daw ito ng maabutan ng mga motorista. Na-turnover na ang 2 sawa sa DNR. Ayon sa BFP, posibleng naglalabasan ng mga sawa dahil sa matinding init ng panahon. Paalala nila sa publiko, huwag patayin at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may mamataang sawa. Binaha sa gitna ng mainit na panahon ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi lang toga at graduation cap ang dala ng mga nagsipagtapos sa kolehiyo sa Coronadal City. May bitbit din silang payong. Bumuhos kasi ang malakas na ulan, wala pang 1 oras nang magsimula ang kanilang graduation ceremony sa open field ng South Cotabato Sports Complex. Tumila rin kalaunan ng ulan kaya naituloy pa rin ang ceremony para sa mahigit 2,000 graduates. Malakas din ang buhos ng ulan kagabi sa Alabel, Sarangani Province. Nahirapang umuwi ang mga motorista dahil sa baha sa mga highway. Dagdag perwisyo pa ang mga sanga ng puno at basura na sumabay sa ragasahan ng tubig. Agad rumesponde ang First Sarangani Provincial Mobile Force Company para makatulong sa pagtatanggal ng debris. Umapaw rin ang mga kanal at sapa sa ilang bahagi ng Magsaysay, Davao del Sur. Sa bidyong ito, dahan-dahan sa paglusong sa baha ang isang motorsiklo. Dagdag pahirap pa ang dilim sa lugar dahil walang street lights. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng Barangay Caridad, Lambayong sa Sultan Kudarat kasunod ng malakas na ulan kahapon. Maraming bahay ang pinasok ng hanggang tuhod na baha. Ayon sa MDRRMO, madalas nalulubog ang barangay dahil catch basin ito mula sa Upper Valley areas tulad ng South Cotabato, Bagong Bayan at Isulan. Nalubog din sa baha ang 3 barangay sa Pikit, Cotabato. Ayon sa MDRRMO Pikit, aabot sa halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng pagtaas ng tubig. Nagsagawa na rin ang ocular inspection ng Office of Civil Defense at iba pang ahensya. Ayon sa Pag-asa, low pressure area o LPA ang nagpapaulan sa Mindanao at ilang bahagi na rin ng Visayas. Darlene Kai, Nakatutok, 24 oras. Naaktuhang nagpapakulo ng ibinebentang calamansi juice pero wala palang kaukulang papeles sa isang establishmento sa San Fernando City sa Pampanga. Napagalaman ding hindi rehistradong produkto alinsunod sa itinakda ng Food and Drug Administration. Ipinasara na ang paggawaan ng calamansi juice. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhan ng pahayagang may-ari ng pabrikang yan. 3 patay habang 2 ang sugatan sa salpukan ng dump truck at minivan sa Rodriguez, Rizal. Ayon po sa Rodriguez Police, nag-overtake ang truck at saka natumbok ang kasalubong na minivan. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang minivan. Dead on arrival sa ospital ang 3 pasahero nito. Habang sugatan ng driver at isa pang sakay na kritikal ang kondisyon. Hawak na ng pulisya ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide with physical injury and damage to property. Ang staple dish ng mga Korean na kimchi nakakatulong daw na makapagtanggal ng microplastic sa katawan. Batay sa isang pag-aaral po ito. Kuya Kim, ano na? Isa ito sa mga simbolo ng South Korea. Nakadikit sa kultura at panlasa ng bawat Koreano. Pati na ng mga K-pop fans. Gawa sa binurong napa cabbage at labanos na tinimplahan ng samut-saring pampalasa. Ito ang napakayaman sa probiotics na kimchi. Pero alam niyo ba na ang kimchi hindi lang masarap papakin? Sa isang pag-aaral kasi na ginawa kamakailan ng Science Journal na Bioresearch Technology, napag-alaman na ang pagkain ito posible daw makatulong sa pag-flush out o pagtanggal ng microplastics sa ating katawan. Microplastic ang tawag sa napakaliit na piraso ng plastic na karaniwang mas maliit pa sa 5 mm. Maaari ito makapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng inhalation, ingestion o di kaya skin absorption. Hindi pa man lubusang napag-aralan kung may direktang epekto ang microplastic sa ating kalusugan. Pero may mga pag-aaral ngayon tungkol sa posibleng koreksyon sa inflammation, hormone disruption, fertility issues at sakit sa puso. Sa sinagawang research ng World Institute of Kimchi,
Nadiskobring Leuconostoc mesenteroides CBA3656, isang lactic acid bacterium na galing sa kimchi. Nakakatulong pala sa pagtanggal sa katawan ng nanoplastics, ang pinakamaliit na plastic particles. Sa animal experiments naman, lumabas na higit doble ang dami ng nanoplastic sa mga dumi ng daga na binigyan ng strain ng kimchi bacteria kumpara sa mga hindi nakatanggap nito. Paalala ng mga eksperto, nasa early stage pa lang ang pag-aaral na ito at hindi pa napapatunayan ang pagkain lang ng kimchi ay siguradong makakalinis ng microplastic sa katawan. Pero sakali mang mangyari ito, malaking tulong ang findings na ito para mapanatiling malusog ang ating bituka. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kabi-kabi lamang ang upcoming projects ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Focus pa rin siya sa kanyang mommy duties. Narito ang aking chika. Habang papalapit na ang pagtatapos ng school year ni Nazia at Sixto Dantes, gearing up na si Mami Marian Rivera para gawing productive, fun and full of learning ang magiging vacation from school ng mga bata. Summer activities, oo, ang daming gusto mangyari ng mga bata. Every time matatapos yung mag-e-end ng school, palagi ako lang tatanong sa mga kids ko na anong gusto niyo i-achieve ngayong bakasyon. So bibigyan nila ako ng list sa ayusin ko. Kinilala kamakailan bilang isa sa ambassadors ng isang international luxury brand si Marian. Present sa dinner ang kanyang hubby na si Dingdong Dantes, mga kaibigan na sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Gabby Garcia, Max Collins at Ruru Madrid. Ikinuwento pa ni Marian ang pagkakabisihan niya sa susunod na mga buwan. Bukod kasi sa kanyang pagiging judge sa Stars on the Floor Season 2, dapat niyang abangan ang ilang movie projects ni Marian this year. By next month, sisimulan na namin yung movie namin ni Dong. Dire-diretso. Naglalakad sa baha ang babaeng yan sa China nang bigla siyang mahulog sa tubig. Hindi po agad nakatayo ang babae at tila nalunod. Agad siyang sinaklolohan ng mga residente. Ayon sa otoridad, hindi bababa sa 12 nasawi sa malawakang pagbaha sa southern at central China. Sa Amerika naman, binaha ang ilang bahagi ng New York City. Nalubog sa tubig ang mga sasakyan. Batay sa ulat ng local media, hindi bababa sa 2 nasawi dahil sa matinding thunderstorm. Naglabas na rin ng emergency declaration ng National Weather Service. Sa Miyerkules na nakatakda ang unang status conference hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa gitna nito, ipinag-utos ng ICC Trial Chamber 3 ang patuloy na pagdetine kay Duterte dahil sa posibilidad umano ng pagtakas. Nakatutok si Darlene Kai. Mas malaki raw ang posibilidad na tumakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong kumpirmado na ang kaso niya ayon sa ICC o International Criminal Court. Kaya napagdesisyonan ng ICC Trial Chamber 3 na ituloy ang pagkakakulong sa kanya sa The Hague. Sa desisyong inilabas kahapon ng ICC Trial Chamber 3, sinabi nitong ang patuloy na hindi pagkilala ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya ay pagpapakita na hindi siya susunod sa anumang utos mula sa korte oras na palayain siya. Ang pagkumpirma raw ng korte ng mga kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte ay nagpataas ng panganib na tumakas siya sa tulong daw ng kanyang malawak na resources at contact gaya ng kanyang pamilya at mga taga-suporta sa Pilipinas. Kaya dapat daw patuloy siyang i-detain at hindi pa rin bigyan ng conditional release. Ang pag-review ng Trial Chamber 3 sa detention ni Duterte ay bahagi ng opisyal na prosesong kailangan gawin ng korte kada 120 days o 4 na buwan alinsunod sa Rome Statute. Sinagot din ng korte ang isinumiteng impormasyon ng defense team na nakararanas umano si Duterte ng madalas na pagkahulog at kawalan ng balanse. Sabi pa ng depensa, wala ng kapasidad si Duterte na maalala ang ilang detalye para makapag-utos pa sa iba namang impluwensya sa mga testigo o makialam sa proseso. Pero sabi ng korte, walang nakitang basihan ang 3 court-appointed medical experts na sumuri kay Duterte na baguhin ang kanyang kasalukuyang pagkakadetain. Ipinagpapasalamat ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon. Sa mga biktima po, gumaan pong pakiramdam nila dahil po nagpasya ang trial chamber na tuloy pong pagkulong kay Mr. Duterte at ito po ay magandang balita po sa mga biktima kasi nakikita nila na malayo po siya sa kanila at kaligtasan po nila ay na-assure din po.
Samantala, tuloy ang unang status conference hearing sa Miyerkules, May 27. Sa dokumentong inilabas ng ICC Trial Chamber 3 kahapon din, pinayagan ng korte si Duterte na hindi dumalo sa unang status conference. Pag-uusapan dito kung kailan ang simula ng trial o paglilitis, pati ang deadlines para sa magkabilang panig. Pag-uusapan din ang ilang detalye tulad ng pagprotekta sa mga saksi, deadline para sa victims' participation, lengguwaheng gagamitin sa trial at iba pang protocol. Ang gusto po ng mga biktima ay agaran po at huwag na pong madelay yung pong paglilitis. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pumanaw na nga, ginamit pa sa pang-scam ang dating nag-viral na aso na si TikTok. Para makakalat ng awa at pera, ipinopost ng inirereklamong social media account ang mga litrato at video ni TikTok. At kabilang dyan ang litrato niya na may nakatarak sa kanyang pana. At ginawan pa ng bagong pangalan si TikTok. Tinawag siyang Lala. Si TikTok ang aspi na nasagip matapos puntiryahin ng mga pana at nasawi matapos aksidenteng masagasaan. Nanawagan na ang Regional Anti-Cybercrime Unit ng Negros Island Region sa mga na-scam na makipagtulungan. Nagpadala na ng mensahe ang GMA News account para subukang kunin ang panig ng nasa likod nito. Wala nang negosasyong magaganap sa pagitan ng gobyerno at New People's Army o NPA. Yan ay giniit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang pulong sa Negros Occidental. Ay kay Chodoro, tapos na ang peace talks pero mananatilian niyang bukas ang gobyerno sa pagtanggap at pagtulong sa mga rebel returnees. Ang mga kaanak naman ng tatlong nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19, nais ipahukay ang labi ng mga biktima para ma-autopsy. Hindi raw sila kumbinsido sa pagkamatay ng tatlo, kaya humihingi sila ng tulong sa Commission on Human Rights. Bago nito, inireklamo ng mga kaanak na nasawing si Errol Wendell na maling bangkay ang ipinadala sa kanila ng militar. Dati na iginiit ng Armed Forces of the Philippines na engkwentro ang nangyari, habang ang pamilya ng ilan sa mga nasawi nanindigang hindi miyembro ng NPA ang kanilang kaanak. Sabi naman ng Negros Occidental Police, positibo sa gunpowder residue ang 11 sa 19 na nasawi. Tumanggi ang pulisya na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Break muna sa drama and suspense si ex-PBB housemate and Sparkle star Will Ashley at ngayon bibida sa isang upcoming comedy series. Makichika tayo kay Athena Imperial. Mula sa pagiging tagapagmana ng hotel, delivery boy, to being a hardworking delivery boy. Yan ang switch sa characters ni Will Ashley sa kanyang upcoming comedy series sa GMA Afternoon Prime. First lead series ko nga po to and sobrang blessed lang talaga na nasa gantong punto na ako ng buhay ko. Na-excite ako at ang dami ko nang naiisip sa utak ko, lalo na nung nakita ko yung mga kasama ko dito sa Delivery Boy. Looking forward din si Will na bigyang buhay sa serye ang mga nakakasalamuha niyang career drivers. Noong mga nakaraang araw, weeks, talagang pag nagpapadeliver ako, ino-observe ko rin kung paano sila kumilos. Hanggang ngayon, parang nasa pa rin ako process pa rin ako na pagbuo ng character. Ididirect ni na Dominic Zapata at Adolf Alex Jr. ang serye na pagbibidahan din ng mga batikang sina Kim P. De Leon, Meryl Soriano at Direk Eric Quizon. Miss na miss ko kasi talagang mag-comedy. First time, finally, classmate ko to sa Independent Cinema. Nang batchmates kami. So finally, magkaka-work din kami ni Direk Adolf and comedy pa. So, mas exciting. Thankful kasi nakatrabaho ko po kayo ulit and yung mga bagong writers and yung mga bagong artista ng GMA. I'm glad to be back and to be back in GMA. So, it's been a long time. Kasama din sa serye sina Maricar de Mesa, Vince Maristella, Yasser Marta, Mikoy Morales at iba pang kapuso artists. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa mga gustong mag-last hirit sa Tag-init, subukang dayuhin ang Surigao del Sur. Kabilang dyan ang Cold Spring at isla na bigla umanong sumusulpot. Pasyal tayo sa pagtutok ni Athena Imperial. This island is giving.
It's giving chill vibes ngayong tag-init. Maliit man tingnan, aba, huwag ismulin ang isla ng Cabgan sa Barobo, Surigao del Sur. Sakay ng pump boat, 25 to 30 minutes lang ang biyahe papunta sa isla mula sa Barobo Port. Pag-landing sa isla, babati ang pinong buhangin at tubig na malakristal sa linaw. Perfect for your family getaways. But wait, Barobo has more to offer. Ilang minuto lang mula sa Cabgan, mapapasyalan din ng Vanishing Island. Hindi talaga ito isla, kundi sandbar na sa gitna ng dagat ay lulubog lilitaw. Pero FYI, halos 1 hanggang 2 oras lang ito lumilitaw. Lumulubog ito kapag high tide na. Mas gawing refreshing ang pasyal sa Barobo dahil pagbalik sa mainland mula sa island hopping, pwedeng mag-side trip sa Bogak Cold Spring. Giginawin ka sa lamig ng tubig habang nagpapapresko sa lilim ng mga puno. Paniwala ng ilan, may healing properties ang tubig ng bukal na ito kaya naman binabalik-balikan ng mga turista. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share niyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Sa mga athletes out there, alam namin na walang makakapigil kapag in the zone na kayo sa gitna ng laro. Alam natin yan. Totoo yan. Kaya kahit nga sa basketball, di ba? Kahit umuulan yung iba, tuloy pa rin sa paglalaro. Parang relate na relate ka, partner. Pero ibahin nyo itong magkaibigan sa Coronadal City na tuloy pa rin sa pagpipickleball. Sa gitna po yan ng dilim. Walang tinag ang dalawa kahit na nabalot ng dilim ang court dahil sa biglaang power interruption. At para tuloy ang pickleball rally, flashlight ang kanilang ginamit. Na-interrupt ang power pero hindi ang pawis nila. Hindi na nakuhanan sa video pero bumalik naman kalaunan ng kuryente at naituloy nila ang laro. Patunay na para sa mga certified pickleball enthusiasts dyan, kahit mawala ng ilaw, tuloy pa rin ang game. Parang pangbuhay din, no? Kahit na ano pang pinagdaanan, tuloy pa rin. Tuloy lang. At mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. At ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.